kayo! Panibagong araw ulit para sa ating mga operators at mananakay. Welcome sa Sakay na, Biyahe na, talakayan para sa makabagong transportasyon. Samahan niyo po kami sa biyahe natin ngayon. Pag-usapan ng mga bagay-bagay tungkol sa PUVMP o Public Utility Vehicle Modernization Program. Ano nga ba ang PUVMP at paano ito nagsimula? Marami tayong makakausap ngayong araw tungkol sa PUVMP. Makakapanayam natin si USEC Mark Steven Pastor ng DOTR at Board Member Engineer Risa Marie Patches ng LTFRB para ipaliwanag ang PUVMP. USEC Mark Steven Pastor, ano nga ba ang PUVMP? Itong PUVMP ay resulta ng ilang administrasyon ng gobyerno, partikular sa DOTR na tinatawag dating DOTC, Department of Transportation and Communications. Ngunit ito ay tuluyang nailunsad noong 2017 sa paglabas ng Department Order 2017-11 sa pamumuno ni Secretary Tugade at under sa ating mahal na Pangulong President Rodrigo Roa Duterte. Bilang kami nasa gobyerno, kailangang itaas ang antas ng public service sa public transportation at lagyan din natin ng dignidad yung pamumuhay ng ating mga drivers at operators, kung kaya't minabuti nating ilunsad sa pinakaagarang panahon ng huling administrasyon ang PUVMP. Bunsod na rin ito dahil sa sumasamang traffic situation natin, gayon din ang hindi stable yung pamumuhay ng ating mga drivers at operators, at gayon din na hindi tayo nakakatulong sa kalikasan dahil yung mga smoke belching or old dilapidated units ang ginagamit sa ating mga lansangan. Sa inyo naman po, BM Engineer Risa Patches. So there are four components that we would want to implement, and these are addressing yung issues on traffic congestion, environmental pollution, issues on road safety, passenger comfort, and of course the other negative social impacts of a poor public transportation system. Road-based public transport reform are divided into four major components. One is the PUB Modernization Program. One is the Integrated Terminal Exchange. The next component is the implementation of the Bus Rapid Transit, and of course, the Intelligent Transportation System. We are going to transform public transport so that it becomes comfortable, affordable, reliable, environmental friendly, and safe, so that we can also elevate the commuter experience and up our standards to the global standards. Sa madaling salita po, ang PUVMP ay isang programa na nakafocus sa pagbabago at ikakabuti ng ating mga operators at mga pasahero. Ano-ano po ang mga components na nakapaloob dito? Oo, may 10 components tayo sa PUVMP. Una dito yung consolidation. Bakit? Dahil ang ating public transportation ay fragmented nga, no, kung tinatawag natin sa wikang Ingles, dahil nagkalat po sa buong bansa yung sa mga ruta natin na isang operator, isang unit. Kung kaya iba-iba yung mga hangarin ng bawat operator. Kahit isang linya lang ng isang ruta lang yung kanilang dinadaanan. Nandyan din yung on-street competition na tinatawag natin. Nag-uunahan yung mga drivers sa mga pasahero na lubang delikado para sa ating mga pasahero. Kung kaya't ito ay isang component ng PUVMP upang bumuo sila ng kooperatiba o ng isang kumpanya sa isang ruta, ay may methodology na tinatawag. Yung fleet management natin, kung ilang units ang i-dispatch nila at a given time, ito ay magiging priority din dyan. Ito ay kasama rin sa ating PUVMP. Meron din yung tinatawag nating social support component. Ito ay upang mabigyan ng ginhawa yung ating mga drivers at operators na gusto na ring lumabas sa industriyang ito, at meron din tayong parte dito na binibigyan natin sila ng edukasyon para magkaroon ng panibagong kabuhayan. Ano-ano pa ang ibang components, Board Member Engineer Patches? So we have there the regulatory reform, which basically is covered by the Omnibus Franchising Guidelines. So we're trying to develop a new scheme or model on how we do franchising for public transportation.
Another one is a convergence program with local government units, which is basically yung pagpapatupad natin ng local public transport route planning. Binibigay na natin sa kapartner natin na local government units yung pagsasagawa ng pagpaplano ng mga ruta within their jurisdiction at ginagabayan lang sila ng ahensya kung paano po gawin yung pagpaplano. Pangalawa, tinutulungan din natin sila by recommending what are the appropriate na mga sasakyan or ano yung mga kaakibat na mga tao na gumagawa ng ating transport plan or LPTRP. Meron din tayong route rationalization na basically focus doon sa MUSEP area. Ito po yung Greater Metro Manila at yung mga kapitbahay niyang mga probinsya. Para magabayan yung maalalayan pala yung pagbabago, nag-i-implement din tayo ng financing program for the PUB modernization. And then doon sa mga lumang unit, may programa din kung ano yung gagawin sa kanila. So, meron tayong Vehicle Useful Life Program that is basically a scrapping program. So, binibigyan natin ng halaga yung mga lumang unit at binibigyan natin sila ng kaukulang bayad para pag ito ay ni-retire nila. Then, meron din tayong social support program na ito yung soft component kung saan aalalayan yung mga public transport stakeholders tulad ng driver or ng operator na gusto nang tumigil sa mga gawain ng public transportation na pwede natin silang tulungan sa pamamagitan ng ibang intervention like scholarship and entrepreneur program. At yung panghuli is yung communication, meaning to say, meron tayong programa para maihatid dun sa ating mga stakeholders at sa mga commuters ano ba talaga yung essence ng pagbabago sa public transport. Thank you, BM Patches. Inilunsad ang PUVMP last 2017 na may layunin na i-transition ng ating mga operators at mananakay sa mas safe at environment-friendly na sasakyan. Yusek Steve, pwede niyo po bang ipaliwanag ang mga magbabago sa ating mga modern jeepney? Ang ating disenyo para sa modernized jeepney ay dumaan sa isang proseso na kung saan sinigurado natin na ang prioridad ay hindi yung itsura, kundi yung pagiging ligtas ng ating mga public utility vehicles. Kaya meron tayong Philippine National Standards na kung saan binuo ng Kagawaran ng Transportasyon at gayon din ng Department of Trade and Industry yung magiging parameters ng ating public utility vehicle. Ang unang batayan dito ay siniguradong ligtas. Pangalawa ay ito ay Euro 4, at least Euro 4 compliant yung ating ginagamit na makina para sa ating kalikasan. Ito yung mga ating binigyan ng pansin upang mas maging maayos ang ating modern jeepneys. Nandyan din ay yung entry points natin sa ating jeepneys. Hindi na ito sa rear dadaan, kundi sa gilid na. Kasi yun ang mas ligtas na pamamaraan. Patungkol sa itsura ng ating PUV, wala tayong specific na sinasabing maging itsura. So pwede pa rin yung iconic na mukha ng jeepney so long as papasok siya dito sa Philippine National Standards natin. Hindi naman po ba mawawala ang mga iconic jeepneys natin sa daan? Tama po, dahil sa atin, hindi natin dinisenyo yung itsura, kundi ang dinisenyo natin ay yung mga safety at engine requirements natin. Salamat sa pagpapaliwanag, Yusek Steve at BM Engineer Riza. Kaya pala kung mapapansin nyo, ganito ang itsura ng ating mga modern jeepney na pumapasada sa ating mga kalsada ngayon. Tara na, sakay na. Tara na, tara na. Representing one brand and one vision, Isuzu Philippines Corporation is encouraging. Welcome back sa Sakay na, Biyahe na! Talakayan para sa makabagong transportasyon. Dumako tayo sa implementasyon. Ito ay project under DOTR and LTFRB. Kausapin naman natin si Regional Director, Attorney Zona Tamayo ng LTFRB NCR. Ano-ano ang mga na-encounter niyong tanong, mga challenges sa pag-implement at paano naging maayos ang paglunsad ng modernization program? Ang PUV modernization kasi napakalawak kong programa yan. Iba-iba ho yung components. So apart from LTFRB,
Syempre po, andyan ang DOTR. And then nakikipag-ugnayan din po tayo sa DILG. In coordination din po tayo sa mga LGUs. And then meron po kasing financial component itong modernization program. So nakikipag-ugnayan din po tayo sa DBP, sa Land Bank, at sa iba pang mga private banking institutions and even credit cooperatives na gusto hong mag-finance din dito sa ilalim ho ng modernization program. Nandiyan din ho yung TESDA at ang DOLE para sa ating mga social support mechanisms po sa mga drivers, operators at kanilang mga pamilya. So, iba't iba hong ahensya ang nagtutulungan ho para ho iakyat at pataasin pa yung kalidad ho ng transport service dito sa ating bansa. Sa simula ho, yung basic understanding talaga, ano ba tong modernization program? Bakit kailangan ito? Ano ho ba ang expectation ng gobyerno sa mga operators? Yung mga ganun hong tanong, ano ho ba ang dapat namin gawin? Paano ho ba sumali? Ano ho ba dapat namin i-file? Those basic questions po ang na-encounter natin. Kaya ho, step by step, sa amin ho, dito sa LTFRB-NCR, ay tinutulungan ho natin like industry consolidation component, ano ho ba ito? Kailangan ho mag-usap-usap yung mga operators sa isang rota. There are instances po in the past na pinapatawag ho natin yung mga operators natin on record on a particular route para mag-usap-usap sila. Eventually ho, noong nasimulanan ho natin dito sa NCR, ay kumalat din naman ho yung balita at yun ho mga una na sumama, sila rin ho mismo ang tumutulong ho sa gobyerno, tinutulungan ho nila kami sa LTFRB-NCR na maintindihan din at mapalawig pa ho ang kaalaman ng iba't ibang kooperatiba, even in other regions. At isa nga ho, itong programa na to, na ito ho ay sinimulan, no? Proyekto ho ito ng ating mga consolidated entities dito sa NCR, both ho mga kooperatiba at korporasyon na pumailalim na sa modernization program. Sila ho mismo voluntarily ang nakapag-isip ng ganitong programa para ho maging tulong ho na mapalawig at maintindihan pa ho ang modernization program. Thank you, RD Attorney Zona Tamayo. Mamaya pag-uusapan naman natin ang papel ng cooperative sa PUVMP sa pagbabalik ng Sakay Na, Biyahe Na. Tara na, sakay na. Tara na, tara na. Representing one brand and one vision. Isuzu Welcome back sa Sakay Na, Biyahe Na. Talakayan para sa makabagong transportasyon. Nabanggit kanina ni RD Attorney Tamayo ang tungkol sa consolidation. Makakausap natin si Mrs. Crescenciana Galvez ng OTC at si Asek Abad La Chica Santos ng CDA. Sa inyo po, Asek Santos, ano po ang trabaho ng CDA sa modernization program? Ang Cooperative Development Authority po ay siyang nagre-rehistro ng mga kooperatiba. Ito po ay binubuo ng mga maliliit na mga tao na namuhunan, nagkaroon ng kaunting kapital at nagsama-sama para buuin ang isang kooperatiba. At ito po yung kinabibilangan nitong cluster ko, yung mga transport cooperatives, mga drivers and operators, nakalagay doon sa department order. Dalawa lang po ang kikilalanin nila for them to operate. You could only be a corporation or a cooperative. Dapat po, kung hindi ka korporasyon, kooperatiba. So sa pag-implement po ng PUVMP, isa po kami sa partner agencies ni DOTR. So kami po yung in charge sa industry consolidation or yung formation po ng transport cooperative. Kami po yung nag-guide sa kanila. Ang Office of Transportation Cooperatives po ang nag-a-accredit ng lahat ng transport cooperatives nationwide. Asek, paano po ba nabubuo ang isang cooperative? Sa gustong magbuo at magparehistro ng kanilang mga kooperatiba, unang-una po dyan, lumapit po kayo sa aming mga field personnel. Ang tawag po dyan ay Co-op Development Specialists. Unang-una, magbibigay ng orientation sa inyo. Sasabihin sa inyo, ibibigay sa inyo yung mga kung paano ninyo bubuuin ang inyong kooperatiba. No? So after that orientation, kakailanganin po ng iba-ibang mga permits. Pupunta ka sa BIR to secure your
certificate of tax exemption para exempted po ang kooperatiba. But you have to secure a certificate. And then pupunta ka sa LGU para sa mga permit, mayor's permit, building permit, etc. Lahat po for you to operate your business. Thank you, Ma'am Galvez and Asik Abad. Sakay na. Tara na, tara na. Representing one brand and one vision. Isuzu Welcome back sa Sakay Na, Biyahe Na. Talakayan para sa makabagong transportasyon. Kausapin natin muli si RD Attorney Zona Tamayo para sa karagdagang impormasyon tungkol sa industry consolidation at refleeting. Yung sa industry consolidation ho, ang konsepto ho niyan is sa isang rota, magsasama-sama na ho yung mga individual operators, either ho mag-form sila ng cooperative or ng corporation, nang sa gayon ho, yung operation, daily operations ho, ay mas, kumbaga mas makita ho on a bigger scale. Hindi na ho individual silang magpapatakbo ng kanilang mga sasakyan, kundi yung pagpapatakbo nila ay base na ho doon sa need, doon sa rota nila. Sa ngayon ho kasi, kung mapapansin ho ninyo, yung naging kalakaran ho in the past, no? And this has been happening for decades. Halimbawa ho, ako individual na operator, lalabas ako ng bahay, mamamasada ako, uuwi ako ng bahay sa oras na gusto ko. Lalabas ako perhaps 5 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, or even ho, pag medyo inaantok sa umaga, pwede na ho alas 7, alas 8 lalabas ng kalsada yan. At the same time ho, yung pag-uwi, depende rin ho sa akin, no? Kung pagod na ba ako ng alas 12, uwi na ako ng alas 12 ng tanghali. Kung hindi naman at kaya pa, hanggang alas 5, hanggang alas 6, depende ho doon sa driver or doon sa operator. Hindi ho siya nakadepende doon sa need, doon sa rota, baka may mga pasahero pa. But through the industry consolidation, napapag-aralan ho noong ating mga consolidated entities, yung demand. Ilang sasakyan ba ang kailangan tumakbo sa 4 a.m., sa 5 a.m., sa 7 a.m.? Meron pa rin bang pasahero come 10 p.m., 11 p.m., no? And because of that industry consolidation na napag-aaralan nila yung demand ng rota nila, some of the operators are even now operating on a 24-hour basis. Nakikita nila come 2 a.m., 3 a.m., may mga pasahero pang kailangang pagsilbihan. So, nag-ooperate sila kahit na 3, 5 units. Basta ho, mabigyan ng serbisyo ho yung ating mga mananakay. Yun ho ang kagandahan ng industry consolidation. Sanib puwersa, no? There's really power in numbers eh. Magsasanib puwersa sila, sama-sama sila mag-operate ng kanilang rota, mas cost efficient din. Dahil kung halimbawa sa isang rota on a particular hour, ang kailangan lang 5 sasakyan, edi 5 lang ang patakbuhin natin. Doon naman sa tinatawag nating refleeting ng mga units, meron ho kasi tayong pakikipag-ugnayan na maging standard na yung ating mga jeepneys at mga UV Express. No? So meron na ho ang DTI na tinatawag nating Philippine National Standard, PNS, kung saan ho may requirements sila kung ano ba dapat ang itsura ng isang modernized unit. Ito naman hong component na ito, pumapasok din ho rito yung ating mga financial assistance sa ating mga operators na nag-consolidate na para ho i-upgrade yung kanilang mga units doon sa nire-require na ho na Philippine National Standard. Thank you, RD Attorney Tamayo, sa pag-explain sa amin ng consolidation at refleeting. Sakay na. Tara na, tara na. representing one brand and one vision. Isuzu Philippines Corporation is encouraging. Welcome back sa Sakay Na, Biyahe Na. Talakayan para sa makabagong transportasyon. Ang tanong ngayon, may budget ba ang gobyerno? Balikan natin si Yusek Mark Steven Pastor. Yusek, ano po ba ang plano ng gobyerno dito? May budget po ba? Paano makakatulong ang gobyerno sa mga operators? Opo, ngayon po, itong taon na to, tayo po ay binigyan ng pondo ng ating mga mambabatas na kung saan magkakaroon pa rin ho tayo ng patuloy na suporta sa kanila sa iba-ibang mga programa.
nandyan yung equity subsidy natin, bibigyan sila ng 160,000 pesos pag sila ay magmumodernisa ng kanilang public utility vehicle. Nandyan din yung ibang programa natin, yung social support component, katulad ng Chopper Scholar at gayon din ng ating Entrepreneur, na kung saan binibigyan natin sila ng pagkakataon na makapag-aral ng vocational courses upang may matutunan pa sila bukod sa pagmamaneho o pag-ooperate ng ating public utility vehicles. Meron din yung Entrepreneur na kung saan dito ay bibigyan natin sila ng panimulang pangnegosyo upang magkaroon sila ng kabuhayan bukod sa pamamasada. Bukod dito, meron din tayong tinatawag na service contracting program na kung saan sinisigurado ng gobyerno na bagamat tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, ay may maiuwi pa rin silang kita na ginagarantiya ng gobyerno sa pang-araw-araw. At panghuli, meron din tayo ng fuel subsidy program na tinatawag, na kung saan tinutustusan ng gobyerno yung itinataas sa presyo ng krudo upang masigurado nga rin ang kanilang kita sa araw-araw ng kanilang pagpapatakbo ng kanilang jeepneys o bus. Thank you, Yusek Steven Pastor. Nabanggit ni Yusek ang service contracting. Makakausap natin si Mr. Joel Bolano ng LTFRB Central Office para explain sa atin ang papel nito sa PUVMP. Sir Joel, ano po ba ang service contracting? Yung service contracting, malaking tulong ito hindi lang doon sa ating mga drivers at operators, lalo na po doon sa ating mga pasahero. Dahil ang gobyerno po ay naglalaab po ng pondo para po i-subsidize yung operation ng public utility vehicles and the specific routes. Yan po yung unang yung tinatawag natin na gross. May mga ilang scenario po or component ang service contracting. May tinatawag po tayong gross contracting tsaka net contracting. Yung gross contracting, dito po pumapasok yung subsidy ng gobyerno doon sa libreng sakay na binabayaran ho ng buo para ho libre ho yung ating mga pasahero. Yung net contracting, ito ho yung binabayaran lang po yung may pamasahe po yung ating mga pasahero pero binabayaran po yung ating mga drivers and operators doon sa per kilometer na kailangan itatakbo, provided they have to comply with the key performance indicator na nakalatago doon sa kanilang mga kontrata. For example, dapat yung unit ay available anytime doon sa mga routes na kung saan po may kontrata sila para po hindi mahirapan yung ating mga pasahero. So that's a sample of the KPI nila. So kung paano ito nakakatulong sa ating mga sa PUVMP, lalo na po yung nakaraang libreng sakay na binabayaran mo sila. Nakatulong ito dahil kahit po wala gaanong pasahero o mababa po yung load factor nila, ay nababayaran po sila ng per kilometer at nakakapagbayad po sila doon sa mga bagong units na kanilang ino-operate. So malaking bagay din po. At ganoon din po doon sa mga traditional na nakasama ng traditional PUJ na binabayaran mo sila base doon sa tinatakbo ng kanilang tinatakbong kilometro ng kanilang operation. Thank you, Sir Joel Bolano. Malaking tulong nga ang service contracting sa ating programa. Sa ating pagtatapos, isa ito sa pinakamahalagang tanong ng ating mga kababayan. Mababago ba ng programang ito ang buhay ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na biyahe? Kausapin natin muli si RD Attorney Zona Tamayo. RD, mababago ba ng programang ito ang pamumuhay ng mga Pilipino? Definitely, yung commuter experience ang isa sa mga nag-push. Bakit natin na-conceptualize itong modernization program? As the name implies, we want to modernize. We want to upgrade. At ito, hindi lang sa side ng mga operators, but more importantly rin sa ating mga commuters. With the modernization program, the operators, nagsama-sama sila, they can provide better service. Yung ating mga drivers, inaangat natin yung kanilang antas ng hanap buhay para may gana rin sila sa daily commute nila. And yung mga ganong konsepto, mararanasan at mararamdaman niya mismo nung mga sumasakay
ng mga modernized units. Nag-upgrade tayo, meron ng mga air-conditioned jeepneys ngayon. Meron na tayong GPS, so nakikip track din ng ating mga operators nasan na yung kanilang mga sasakyan. Nakikita rin natin yon sa ating hanay ng mga regional offices ng LTFRB. Yun hong konsepto ng cashless payment, sinisimulan na rin ho natin. So yung mga magulang ho, hindi na mag-worry na bibigyan ng cash yung mga anak kasi minsan nawawala, nahuhulog yung mga barya. Through the cashless payment, i-load lang nila yan, itatap lang ng pasahero, very convenient for them. Yung CCTV sa loob ng sasakyan, ma-ensure natin na yung mga may masamang balak, magdadalawang isip na ngayon dahil nakikita ng CCTV yung daily na nangyayari habang nagta-travel po ang ating mga commuters. So, these are the things that we want to highlight as well, na yung modernization program, the end goal really is to uplift, to upgrade the quality of transport service dito po sa ating bansa. Sobrang laking tulong ng PUVMP. Hindi lang sa ating mga operators, pati na rin sa ating mga mananakay na katulad ko. Ang pinakalayunin ng programang ito ay maging komportable ang mga mananakay, maging malinis ang hangin, matulungan ang mga operators sa hanap buhay, at sa paghahanda sa makabagong serbisyo. Samahan niyo kami sa pagbabagong ito. Hanapin niyo po kami sa Facebook and YouTube. Just search PUVMP TV NCR. Para sa susunod na biyahe, tara na, sakay na! Cashless payment, walang problema. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Bagong panahon, makabagong transportasyon na maghahatid ng ligtasan man ating lokasyon. Papunta man sa trabaho o kahit magbabakasyon, komportableng bumiyahe sa bawat pagkakataon. Ikaw ay makakasakay sa transportasyong moderno. Kaligtasan sigurado tayo sa pagmamaneho. Kaya halika na't sakay na tayo mga tropa. Dito'y walang maiiwan, lahat tayo sama-sama. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara sakay na, may libreng wifi tayo dito. At kung walang kasyat, nakalimutan ba ang wallet nyo? Cashless payment na kaya walang problema. Ano ba ang hinihintay? Tara't subukan ang ikaw ay makasakay sa transportasyong moderno. May CCTV kaya sigurado kaligtasan mo. Walang hassle dahil lang upuan ay di masikip. Air conditioner, swabe kahit na maidli. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Ang LTFRB po ay naglunsad ng makabagong transportasyon. Layo nito ay magbigay ginhawa sa publiko. Meron itong cashless payment at libreng wifi. Sinisigurado nito na may hitid tayo ng ligtas sa ating destinasyon. Tara na, sakay na. Sakay na. Tara na, sakay na. Sakay na. Tara na, sakay na. Sakay na. Tara na, isama na ang tropa. Isama na ang tropa. Tara na, sakay. May libreng wifi tayo dito. Makabagong transportasyon. Cashless payment, walang problema. Hindi siksikan. Ligtas ang biyahe. Komportable.